Hello guys, good morning. Kumusta na mga kaibigan ko dito sa ating YouTube? Kumusta naman po mga friends all over the world? Ako po ay magkumusta po sa inyo. Ah, paano ba kita batiin? Sa akin sa California ngayon is umaga eh. So mag-good morning po ako sa inyo. My time here is 8:53 in the morning. Again, nandito pa rin tayo sa may Bodega Bay dahil tumatakas ako sa init dun sa valley. So dito muna ako nagbababat. Actually galing din ako ng Palmdale dahil may importante akong pinuntahan and kailangan bumalik doon dahil sobrang init, 115 degrees Fahrenheit. It is a boiling point talaga. Kaya I drove in here, total nakabakasyon pa naman tayo. So nandito po tayo sa may Bodega Bay, California. Actually malaki itong Bodega Bay guys. Umatras lang ako doon sa may Bodega Bay head. Nandito ako in between sa may Spad Marina and the Bodega Bay head. So guys, low tide tayo ngayon. Kita natin ang mga shoreline natin, oh. Putik-putik. Yan. Hindi pa talaga ako nakabili ng gamit sa fishing guys dahil busy pa. Hanggang vlog na lang muna ako ngayon. Ito guys, yun ang kinukutkot nila, yung may mga bilog-bilog dyan. Sabi nung friend natin na ibang lahi noon, naabutan ko siyang nangunguha ng clams. Kung magkadikit daw yung dalawa, katulad yan sa gitna, may butas. Anything magkadikit, katulad nito, yan, magkadikit ang butas. Marami namang magkadikit dyan, pero the closer the better daw. Nandun yung clams, tapos papalahin mo na lang. Yeah, which is I was observing them, which is very true. Halos mapuno yung isang nila balde sa Bisaya, may lagyan yung bucket nila. Halos mapuno. Dalawa sila. And then yung mga lumot nila guys, ganda. So kapag mag high tide na ito guys, puno ng tubig itong area dito, yan, puno hanggang doon sa may bato-bato. Again, nandun si BFF ko, yan, si Mr. Ford. Pangalan kasi ng kamparban ko si Mr. Ford kasi para easy to kasi Ford kasi siya Ford Transit 250. So pinangalanan ko ng Mr. Ford. Hello Mr. Ford, hang in there my BFF. Okay, so naglakad ako dito sa may shoreline talaga guys. Yan, manipis ang tubig. Tapos may mga boat doon, mga small boat ito. Lalabas ito guys papuntang laot. Yan, doon sila, gilid-gilid. Dinalagyan nila yung mga demarcation line kung saan talaga sila dumadaan, parang traffic lines nila para hindi sila sasadsad kapag sobrang low tide kasi malalim dyan nga area. Ang sarap mga guys, mag coastal foraging. Sa Bisaya ba manginhas? Ano pa sa Tagalog yung term na yung manginhas? Hindi lang ako sigurado. Kanina may dumaan dalawang tao dito kanina. Andun ba sila ano kayong kinukuha na sir? Clams yan or mga yung tawag nito? Tahong? Ano ba yung tawag niyan? Yung mussels. Mar area dito guys nga marami talagang mussels nga nag-grow. So we got a chance puntahan natin kasi malaki itong Bodega Bay Yan. So foggy tayo nga ngayon guys, all the time foggy naman ito guys sa morning. Hindi natawag na nila na aquamarine. Yan, minsan makapal, kanina umaga hindi lang ako lumabas dun sa van kasi maginaw nasa 50 degrees Fahrenheit tayo against sa Bali ka hundreds. So it's really a big difference guys. Yan, daming lumot. Hala, daming nila. Talaga napaka-healthy ng mga lumot nila dito. Tingnan mo guys, ito yung mga kinakain guys ng mga mga isda. Yan. Daming lumot.
Very nice. There we go. Tapos nandoon yung mga tao dun sa dulo. Ang haba din ng nilalakad nila. Kasi bumaba sila dito sa more here. Pero hindi ko nakitang sakyan nila. Saan kaya galing itong mga to? Baka galing dito sa may campground. Baka may bako doon. Pero umikot sila dito. Kasi may daanan dyan. But I'm not sure. But so far din sa parking lot, mag-isa lang ako dyan eh. Yan Okay, ikot ko camera guys ha, makikita nyo from Mr. Ford over there. Turn around tayo doon sa may Bodega Bay Head, doon sa dulo, Duran Beach. Sa kabila, marami ding nagfi-fishing dyan guys. Tapos ito, papunta ito ng Spad Marina. Actually may campground dyan guys. Yung pangalan ng campground yan, Bodega Bay Campground. Kasi may east side, may west side. Pero Bodega Campground pa rin yan. Tapos may ano sila doon, yung may GT doon to maliit. Para dyan sila magla-lunch ng boat nila. Yan, napakaluwag ng low tide. So umaga ang low tide niya guys. Yan. Meron namang lumot doon. There's a lumot everywhere talaga Tapos may nakita ako doon kapag high tide, dumulutang yung lumot. So you can just imagine yung mga isda. Dito sila pumupunta galing sa laot. Kasi ang laot doon banda guys, yung may seawall doon, may bibig. Kasi cove itong Bodega Bay area nga to Ito, cove. Tapos nilagyan nila ng seawall, parang pintuan. Tapos lalabas na doon. Sa malaking ocean. Doon na yung malalaking waves talaga guys. And siguro ginawa nila kasi ito malaking cove itong area para protected. Tapos yung mga isda doon sa malaking laot, yung mga pregnant nga mga isda dito sila pumupunta, mga nganak yung baby nila dito maglangoy-langoy dahil hindi pa nila kaya yung big waves nila doon sa malaking ocean Kaya may dito, may isang university dito, University of California. Meron silang marine laboratory dito guys. So itong area na to protected talaga. Yeah. At saka pwede ka rin mangisda, pero of course you have to follow rules and regulation regarding the sizes, kung ilang pounds ang pwede mo lang kukunin sa area na to. Buong California naman guys, they have regulations talaga when it comes to that. Yung mga maliit na isda hindi maka-reach ng kanyang sizes, kanyang weight, itapon mo balik yan, ibalik mo sa ocean guys. At saka yung may mga yung pregnant nga mga isda, mga crabs, may mga sa Bisaya pa bihod sa kanilang tiyan yung mga crabs, ibalik mo rin yan sa ocean guys. Hindi itatapon kasi maraming ibig sabihin sa itapon ibalik mo sa ocean para mabuhay sila ulit, para mag-multiply. That's what I mean. Doon naman daming lumot guys daming talaga. Ganda. Parang medyo shaky kaunti itong ko guys sa screen ko, camera ko, dahil hindi ko gumagamit ng gimbal ngayon. Naka handheld lang po ako. Wala sa mode yung vlogger nyo. Minsan kasi yung gimbal kasi titimplahan mo pa siya, i-calibrate, pero it really take a good video dahil napaka smooth. Pero dito sa camera guys, halimbawa cellphone, ang natutunan ko kapag mag handheld ka, magba-vlog or basta anything video, ilagay mo sa 60 frames per second guys, para smoother siya yung niya picture. Kasi 'di ba sabi nila cinematic is around 24 frames per second, 30 frames per second cinematic yan, parang may ang tawag niyan, flickering a little bit, cinematic. Very nice yan guys kapag gumagamit ka ng gimbal talaga. Yan. Kasi tayo pauso-uso din tayo sa cinematic cinematic, ang ganda. Kasi yan ginagamit ang style ng mga Hollywood frame, mga movies nga. Slow frame rate dahil cinematic, dahil blah blah blah. But actually guys,
tingnan mo naman paano sila mag-shooting. Grabe yung mga gimbal nila, parang isang sasakyan. Laki-laki yung mga crane ang ginagamit nila, mga gimbal nila. Pero tayong cellphone user, nag-handheld, nagmamadali, practicality, lagay nyo lang sa 60 frames per seconds. And 1080, okay na yan. 720, ang speed, okay naman din, you know, yan naman ginagamit natin noong panahon, tag 720, may 320 pa. Pero sa ngayon kasi, ang labanan kasi 4K, may 5.3 pa, 5.7, pero mabigat na masyado guys, especially yung mga phone vlogger kayo, at saka yung kung maliit lang ang gigs ng ating mga phone. But if you can get it to 1080 and then 60 frames per seconds, okay na talaga yun. Okay. But 720, kung merong 1080, doon ka na sa 1080. Pero gusto mo yung talagang intentions nga, palakihin mo sa TV screen yung video mo, 4K ka na or 5.7. Kaya lang malaking hahakutin na memory sa cellphone mo. Tapos kung ang cellphone natin ay maliit lang ang gigs, so dito lang tayo magstay sa 1080. Kasi okay naman ang 1080, gumagamit pa rin ako ng 1080. Ito naman ngayon, ginagamitan ko yung 4K and 60 frames per second. Ang ginagamit ko naman ay Samsung Galaxy S21. Ano lang guys, FYI lang. At saka meron siyang 720, may 1080, pero I don't know, for me I like using sa akin lang, ang naman nito 256 gigabytes. Tapos yung mga vlog, once ma-load ko na sa YouTube, binubura ko na para mag-o-open siya ng space. Noon, gumagamit ako ng mga big cameras guys, mga mirrorless, DSLR, and then from time to time, yung sa gabal din, nakapagod, may malalaki pa kong gimbal, yung mga Ronin nga mga gimbal. Gumagamit pa ko noon, pero it doesn't make a difference guys. Tapos mag-i-edit ka pa. But for me, no? Kasi mga tao ngayon guys, puro na nagmamadali. Tingnan mo yung mga short videos, sumasabog compared mo sa mga longer videos. But ang sinasabi kasi dito nga, nag-originate kasi yung short videos mo sa long. Kaya yung short mo, mag-parallel daw din yung video mo sa long. Yun ang sinasabi nila dito. So if possible yung makita niyo yung shorts ko na, kasi dalawang channel ito ngayon, yung isa hindi pa monetize, ito naman monetize na itong si Nurse Nomadic RX. Pinalitan ko ng screen channel name ng Big Trucks USA. Actually kasi guys, nung unang panahon nagbablog ako noon, yung nagpapakita ako yung mukha ko talaga At saka tayo naman, hindi naman tayo sikat, so walang nanonood. Masaya na ako maka 100 plus ng viewers ko doon, but walang nanonood. Inaano ko pa, gina-edit ko pa yun, pero walang nanonood. And then kahit part-time ka lang, gusto mo rin nga may manonood din sa'yo so bahala na dyan. Anyway, kasi busy din ako sa trabaho noon pero yung idaran ka na, you are looking for a hobby nga talagang gustong gawin mo. So marami akong hobby guys, marami akong hobby. Jack of all trades, master of none. Pero yung tumatanda na tayo, may edad na tayo, gusto ko yung easy life lang. In fact, binabawasan ko ng work dito sa Amerika, kaya nag-traveling nurse na lang ako dahil isang job okay ka na dyan. Dati, nagre-regular ako contract for 2 years, 1 year sa isang hospital. So, matagal, and then living in California is expensive. So, mga nurses dito, 2 jobs, 3 jobs. May iba pa dyan, 4 jobs. But, the more you work guys, the more din ang taxes mo. Kasi na-remember ko yung nagti-3 jobs ako noon. I realized yung bang 3rd jobs ko, may isang main job ka, regular, tapos isang part-time, isang per diem. So yung per diem, magbibigay ka sa ng off days mo.
Ang part-time naman, basta magbigay ka ng 2 araw dyan. Nakakapagod guys, tapos kung off ka sa regular mo, noon i-distribute mo dun sa part-time mo sa regular. Bata-bata pa tayo noon guys. Maraming bills. But I realize, ang third job mo, ang laki ng tax. Parang charity mo na yun, trabaho mo na yun. Halos makukuha mo yung third job mo, which is part-time. Halos almost kalahati na lang maiwan because the more you work, the bigger the taxes. Alam mo naman ang laki ng tax ng California. So noon, yung anak ko ay nagka-college na, pasok na sa college, patapos na rin siya sa college. Dito na ako sa traveling nurse. Isang job, okay na. Ang nangyari kasi noon, yung nagtrabaho ako ng Texas noon, may kasama kaming traveling nurse nga from California. Texas pa ko noon. Tapos nagdadala siya ng RV, gina-park niya doon sa parking lot namin. And then sabi, may hookups para. Social naman yung mga hospital sa Texas, may mga hookups and may mga water. So kung mag-travel ka, halimbawa pasyente sa ibang state, nag-RV, pumupunta sa California, sa Texas, and then whatever reason, ang health nila ay bumagsak, nasa RV sila. So may area doon sa parking lot, may mga hook up ng tubig. Kaya ang maganda ang state of Texas guys, don't get me wrong with that. I live in Texas for like 4 years. First time ako dumating sa Amerika. Texas is a rich state. Halos nandoon na lahat doon. Oh well, malaking coastal area, fishing, farmland, and basta rich ang state of Texas for me ha. And very strong siya nga it comes to economy, I believe. And maganda doon ang Texas. And then whatever reason yung husband ko kasi nakahanap ng trabaho dito sa may San Diego, then ako na lang nag-a-adjust the time. Kami na lang pumupunta, sumunod kami sa kanya dito sa San Diego. And then I work somewhere here in Chino Valley. So naging Californians na ako. And then after my divorce, gusto kong bumalik sa Texas actually, but I'm just looking for the right time. Kasi ang ganda sa Texas guys, walang kang income tax noon. So kaya maraming kita mo yung mga magagaling na mga players sa buong mundo sa sports. Magti-train sila dito sa California dahil ang California for me the best siya sa weather talaga. So you can train every day if you want. Sa mga golf, especially sa golf kasi araw yan eh. Wala naman yatang nag-golf sa gabi. Ay, meron pero hindi yung tournament ng style. Doon ka lang sa driving range. And kapag kumikita na yung mga yan, lumilipat na yan sila sa Texas, Florida, sa Nevada. Yun na yung state nila guys. Kasi biro mo ang laki ng mga prize money, yung mga world champions sa mga golfs, lahat ng sports guys. Unless kung they have really big families here in California, to stay in California. And for me kung makita mo talaga ang mga well-trained ng mga athletes, marami galing sa California. And then lumilipat kapag galing na sila, lumilipat sa Texas, yung mga Florida, yung mga state ng walang malaking income tax. Kasi siyempre kung tax ka niyan, malaki, diba? Especially nag-earn ka na yung malalaking prize money mo sa pagpanalo mo sa sa mga game ng mga tournament. Katulad din yan guys kapag magtatrabaho ka dito sa California, the more you work, the more din yung taxes mo. So ganun lang yung labanan. Sabi nila ganyan ang napupuna mo sa California dahil sa ganda ng weather. Yun ang sabi. Kasi kung mag-snowman guys, hindi nagsusnow dito sa valley, doon lang yan sa mga mountains. Kaya sabi nila, pwede ka mag-skiing doon sa mountain sa umaga, bababa ka sa coastal area, magsusurfing ka. Which is true. Tama yan. Kasi kung tatawid ka lang, it takes you 4 or 5 hours. Umaga ka mag-skiing, makarating ka hanggang
dito sa hapon hanggang gabi ka na dito masu-surfing sa baba. Yeah, tama, totoo yan guys. Yan. Kaya lang talaga ngayon ang California, I don't know anong nangyari. Halos naman siguro lahat. Marami kasing dahilan eh. Increase pa yung nagkahigpit ang mga regulations din dito. Nagkahigpit. Okay? So maraming umaalis ng California. Sabi nitong mga young generations, bakit ka umalis ng California? Kasi mahirap magsimula ka, especially sa business. Ang laki ng taxes. Wala ka pang income sa negosyo mo. Laki na ng taxes mo. So, ibang mga younger generation umalis din. So, hopefully in California maayos ito kasi problema man lang sa California. Expensive talaga ang pagtira mo dito. Okay, property tax expensive, insurance expensive, bahay expensive, halos lahat expensive, tapos dagdagan pa ng mga taxes diyan. Okay, next topic guys. Ano pa bang pag-usapan natin? Sa ngayon, dahil tayo ay nasa global warming tayo, hindi ko akalain California ganito ang sobrang heat wave. Grabe. Grabe yung init talaga. So, yan ang nakakabahala what will happen to this planet after 5 years, 10 years from now. Kasi ito lang ngayon, no? Sobrang init. Kasi may sinatawag silang vortex heat wave at saka dito sa may west coast, which is kami ang tamaan dito ng husto. And then sa kabila naman, doon naman doon sa ano ba ilagay natin? Doon sa may bandang halimbawa Texas pataas, Atlantic area na siguro yan. East coast tapos pababa. Baha naman sila doon guys, hurricane. Tapos kami dito naghi-heat wave. Ano ba naman yan? So, ito na ang napupuna natin sa global warming. Sobrang sakim. I don't know, isa naman ng buhay natin. Kakain natin 3 beses ang araw with snacks. Bakit kukuha pa tayo ng sobra, no? Bakit pa tayo mang-agaw ng kahit anong aagawin natin dyan? I mean, mamamatay ka rin, okay? Life expectancy 70s, 60s, 70s if you're lucky. 80s, 90s, bihira ka makarating ng 100 plus. Iilan lang yan makarating edad na yan. So the best talaga nga, the best part of life no, nasa 50s, 60s, 60s, 50s, 60s siguro. Yan ang sweet spot kung gusto mong maglakwat siya ka na. Kasi there is a 50, 60s, for me ha, sa nakikita ko, nag-aalaga ko ng mga pasyente, ang dami nila. For me, sweet spot mo talaga sa 50s, 60s. Kasi yung mga hardworking age mo, nasa ka, of course, 18, tapos dito sa mga 20s, 30s, tapos here comes the midlife crisis na sa 40s, papunta pa doon sa 50s, yung mga midlife crisis na yan. Ang mga anak mo dyan sila lumalaki, college, and then mag slow down ka na dyan sa 50s to 60s. Dapat yan nga area na yan, pero hindi ka pa prepared, talagang bumabanat ka pa talaga. But depende naman sa tao yan eh. Depende sa tao yan, kasi may mga edad na rin yan. May mga kasama akong 75 years old, nagtatrabaho, ang lakas pa nila. Oo, kasama ko sa Rowan ko, bakit hindi kayo ate pa retire? Kasi full-time retirement is 60, na-increase na pala into 67. Before it was 65. And then early retirement is 62. Tapos sabi nila, Rosario, malaki na ang mga anak ko. Tapos ano mang gagawin ko sa bahay? Gardening, it's okay. And then nagsasawa na rin ako nagta-travel. Nagta-travel din siya noon, mga 50s in and out, kasi dalawa silang husband and wife, they have good income.
And even now, they have a good retirement. Nagtatrabaho pa rin sila dahil sabi na napaka-boring, nasa bahay ka. Tapos ang mga anak mo, they live in other state. Diba? So, kanya-kanyang buhay tayo guys. Pero for me ha, ang sweet spots talaga, ang gusto mong maglakwat siya, nandiyan ka sa age ng 60s, 70s. Kasi yung nasa 70s na ganyan, mga of course 50s, kailangan ka na mag-physical exam yan every year dahil magsisimula na yung mga blood sugar mo, dumidikit na sa katawan mo, blood pressure mo. Pero ngayon guys, very interesting, may mga pasyente ako young generations na blind, nakadialysis na sa 20s. Tinanong ko sila, bakit kayo nagaganyan? Tapos ang tanong nila ay, akala ko kasi mawala matanggal yan, kasi siguro denial stage dahil nasa edad pa ng malakas ka, ganun, and then you thought it will just go away. So ganun ang kadalasan nilang sagot, umaakyat yung blood pressure, tapos lalabas lang yan, umaalis yan, baka makukuha sa diet. Of course, definitely prevention starts from diet. Definitely sa diet talaga, sa food mong kinakain. For me ha, halos lahat ng sakit nagsimula noon sa diet talaga. Kaya minsan mahirap din, especially kung may mga tentasyong masarap na pagkain. Pero you know, the other flip side of it, may destinasyon ng tao. Kasi may nakikita din ako mga umabot ng age sa 70s, 80s, heavy smoker, buhay pa. Kaya lang emphysema, COPD, nasa telemetry, ICU, intubated. Sometimes they survive, live for a couple of months, sometimes they don't. So talagang sa diet nagsimula ang health ng tao. The younger the better ka mag-start. For me ha, it's my observation lang talaga, sinishare ko lang sa inyo guys. Okay, so mga age group natin, yung mga pasyente natin sa mga trabaho ko, ICU, dialysis. Ang trauma guys, yung mga laglag, sakinan, banggaan, edad niyan 12, 15, 20s, mag-slow down yan kapag pagdating ng mga 25, 30s. Meron pa rin pero slow down na yan. Yung kadalasan yan, driving with under the influence of alcohol, tumatalon habang nakatakbo ang sakyanan, with the barkadas, kantyawan, diving sa lake, shallow pala, pagbagsak, bali ang spinal cord, paralyzed. So nandyan yung raging hormones guys, kasi trauma ICU ako for a while. And then yan ang mga age group 12 years old, buksan ng utak, i-relieve yung pressure dahil nagtakbuhan, pumunta sa pick up truck with the barkada, tapos biglang hindi pa nakaposisyon doon sa likod ng pick up truck, biglang nagda-drive yung teenager nga driver, tumbling siya sa likod, bagsak sa ulo. So yan, clotted hemorrhage into clots, punta sa ICU. Yung mga edad, tapos yung mga nag-aaway nga mga kasintahan, tapos umalis yung lalaki, and then sinundan ni babae pagdating sa parking lot, nagda-drive yung sakyan, tapos bara naman ni girlfriend, dinaganan yun, burn sa likod, fracture lahat ng extremities, pasyente naman sa trauma ICU. So marami guys, alam mo, ang yung trauma ICU nurse ako, napaka makulay, very interesting ang mga cases naman doon. Makulay, raging hormones, mga mga barkada, katuwaan. Tapos basta yan ang dapat mag-ingat dyan nga edad, labanan yung edad na yan dahil yan ang mga populations namin sa ICU, trauma 12, meron yan, mga tumatalon sa lake, takbo, pag talon sa lake, mababaw pala, umpog ang ulo, fractured ang neck, cervical spine, wala, bata pa, paralyzed ka na. Pero napansin ko rin yung mga younger, kapag mapunta sa trauma, they have higher tendency nga,
mabuhay uli dahil siguro young pa yung mga cells nila, mga DNA nila. Kaya na it drain out you guys. It drain out the family, the financial, everything. So kung piling iwasan yung mga ganyan. Pagsabihan talaga itong mga bata nga, hold your horses guys. We know. So you just hold your horses. Kasi yung raging hormones ng edad na yan, nandyan talaga yan. Yun yung magaling mag-talkback sa'yo, di-taught na, di-know everything. Pero young generations, makinig kayo. Kasi ang mga matanda na uuna talaga sa duyan yung mga yan. No matter how you slice the situation, ang mga matanda na uuna talaga yan sa duyan. They are more experienced. And again, there's no substitute of experience. Yan, tandaan nyo yan. Kaya makinig kayo sa mga magulang nyo, sa mga matanda. Kasi worth it. You won't realize the time it happens, but as you grow older, you will know. And you will just say, oh pala no, tama pala si mom and dad. Yan. Okay. So, ano pa ba i-share natin? Paakyat na yata itong tubig. Oh. Mas may maliit na boat. Yung boat yung sa gitna na yan, nagka-crabbing yan. Yung ganang style nga, nag-standby yan, naghuhulog yung ng mga truck. Tapos doon, manipis ang tubig, may mga naglalakad doon. So, I don't know anong kinukuha nila, crabs or anong ginagawa nila dyan. Yan. Tapos dito guys, dito sa left side, pagkita ko sa inyo, RV campground siya guys. Yan, so design ito sa mga malalaki nga mga RV campers nga. Tulad nito guys, yan. Kompleto yan sa loob guys, may bedroom, restroom, may kusina. Kompleto yan sila guys. Magaganda yung mga ano niyan, loob niyan. Yan, mahilig talaga sa travel sa Amerika. Kasi ang Amerika guys is so big. Malaki ang playground sa Amerika guys, malaki ang gagalawan mo. Tingnan mo mga RV nila guys, oh, ang laki-laki. So, buong bahay na rin yan guys, parang studio apartment, kompleto yan sila. Yan, mga RVers, mga class C yan sila guys, class C, class A, ganun. Ito trailer, yan, yung ikakabit mo sa truck mo, and then ito siya, itong class A, trailer. Ano ba ang class A? Ang class A yung nandun na lahat, yung doon sa gitna, class A. Yan, tapos trailer. And then yung sa akin, class B, yung in between. Medium size lang yung, pero may sizes kahit class B, may extended. Tapos yung may regular taglaga. Yung sa akin, regular, which is common guys, kasi kapag extended ka, medyo yung puwet mo, likod mo, susubra ka sa regular parking lot. So medyo challenging din minsan kapag yan ang dalhin mo. Kung gusto mo practicality talaga, yung you can fit anywhere you want. Tapos medyo malaki-laki counting space mo, class B, yung katulad sa akin. Then high rope, medium rope. Sa akin medium rope lang guys, kasi tama lang, at least I can reach the ceiling, o may kalikutin ako dun sa ceiling. Yung class A, tinitingnan ko, kailangan nakapatong ako sa bed ko para akyatin ko yung ceiling ko, anong gagawin ko dun sa ceiling. And then ang problema lang tayo sa mga pupunta tayo sa mga tunnels, kung medyo hindi kataas yung mga tunnels, then you have to go collateral, you have to turn around. So yung tama lang yung medium rope, you can get through. And the best, mga car camping, yung mga minivan, you can go anywhere you want. Kaya nakita mo yung ibang mga RVers, mga class B campers, nagda-downgrade, tapos they turn into like pickup truck, yung malaking gulong. Kasi yung mga yan, yung mga overlander nga type, yung pumupunta yan sa mga gitna ng desierto, yung malaking mga bato, yung anuhin mo doon, haharapin. So yung mga out of civilizations, yung talagang grabe ang pagka-adventurous yung mga yan. They don't care if they live in the middle of the desert. So yan mga klaseng camper guys. Ako naman,
in between ako, pero hindi ako nakaabot yung sobra ng ano. My wheels is not designed for that. Kailangan yan yung wheels mo ay ibang klase, of course, all terrain, but may mga lifter kang gagawin. Pini-apply yun sa akin, pero I don't think I go that far. Spending money, but I don't use it. Kasi ako, parang in between ako, nasa city, kasi dahil sa work ko, sa valley, at saka, of course, mountain, pero I don't go beyond that nga. Talagang kailangan na ng 4x4. Kasi yung sa akin, hindi naman 4x4 yan. Meron sa Mercedes, it's too expensive, but chances of using it, do you really need it? So, bakit ka mag-spend ng big bucks of money and then hindi mo na magagamit? Maybe someday, but by the time turn out na yung left mo, and malaki din ang gas kapag ganyan. Okay na ako dyan, sa average lang ako na in between from the ocean, lakes, mountains, desert, but hindi yung sobra na kailangan na ng super 4x4. Alright guys, so I hope nag-enjoy kayo sa pagbablog natin, and take care guys, and see you again on my next vlog, and bye bye you.